Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop sa Manila mga bossing. Nissan Almera. Okay, naka-encounter na naman tayo mga bossing ng walang refrigerant pero wala kaming matrace na leak. Mga bossing, nangyayari talaga ito pag halimbawang yung leak ay nagsisil o nagtatakip yung butas doon sa ating primary checkup, no? Kasi hindi mo siya pwedeng palabasin pagka naka-standby lang yung ating pressure na ginagamit o yung nitrogen natin mga bossing. Magkaiba nga yung sinasabi ko na gumagalaw yung refrigerant kaysa naman sa naka-standby yung pressure natin mga bossing. So itong ating Almera mga bossing, walang refrigerant nung dumating pero wala nga matrace na leak. Bakit? Paano walang matrace na leak mga bossing? Binaba na po lahat magmula kay condenser, compressor mga bossing. Naligtas na rin yan, evaporator, pero itong evaporator ang pinagdududahan natin dahil sobrang dumi at ang dami na ng corrosion mga bossing, no? So pagka kasi minsan na nagsisil yung leak, hindi mo talaga makikitaan ng leak pagka tinesting mo. Pero pag refrigerant na at gumagalaw na yung pressure na nasa loob o yung ating refrigerant, pwedeng saka lang siya nagkakaroon ng leak mga boss, no? So 2018 ata model tong ating Almera mga bossing. Pero kagaya ng sinasabi ko, pinapapalitan na natin yung ating evaporator kasi yung ating pagbaklas ng evaporator mga bossing ganito nga. So syempre, ayaw na nating ulitin yung ating pagtanggal ng dashboard na ganito ang itsura kasi yung ating mga socket, terminal, clip, so lahat yan nagkakaroon ng problema kung laging binabaklas kabit. So, pero syempre, yung may-ari ang nagdedesisyon kung papasolin niya o hindi. Pero sa ngayon naman, sabi ng may-ari ay palitan na ng panibago. Kasi nga, mga bossing, pabor din sa akin o sa amin na hindi niya papalitan dahil kung magkakaroon ng trouble yan, babayaran na naman niya yung labor namin, no? So, tsaka ang problema ron, yung ating mga socket, hindi natin mapipreserve ng maayos. So, ibig sabihin, laging matatanggal. Pagka nagkaroon ng loose connection yan, mga bossing, isa na yun sa magiging umpisa ng mga problema ng ating mga electrical. Pangalawa, yung tornilyo, mga bossing, no? Yan na magluluwagan yung ating mga panel o yung ating dashboard, mga boss. Kaya nag-advise kami na palit na lang ng panibagong evaporator para maiwasan natin yung pagbaklas kabit. Yan yun, ito na yung bago nating evaporator mga bossing, no? Tapos pinapa-flashing na rin natin yung buong system dahil 2018 model, pasok na siya para tanggalin yung mga lumang langis. So kulay green pa naman yung langis mga bossing na tumutulo, no? O ito yung nakuha natin, ayan, no? Green pa naman, pero papapalitan na natin ng panibago para at least maiwasan na natin din yung high pressure na tinatawag natin mga bossing. Dahil pagka luma na or hindi na ganun kaganda yung langis, isa yun sa nagiging dahilan kung bakit di siya makakapag-response ng lamig na ganun kaganda, lalo na pagtanghali. Plus, samahan mo pa ng maduming radiator, so papalinis natin yan. Hindi ko lang alam kung kailan siya huli nagpalit, pero isa rin yan sa mga nagiging problema niya pag high pressure mga bossing. Pag hindi na ganun kaganda ang lakas ng RPM, isa sa nagiging problema niya yung high pressure din. Kahit nasabihin mo na bagong linis yung buong system at kahit sabihin mo pa na bago yung condenser mga boss, pati compressor, kung titigil nga yung ating fan or hihina, magkakaroon din ng problema yung ating aircon mga boss sa tanghali, no? So kaya yun ang advice muna natin sa kanya. Change oil ng compressor, flashing ng condenser, syempre palit ng lahat ng mga o-ring mga bossing, yung mga dugtungan nito. Pati charging valve mga boss, kasi isa sa mga nakikita namin pag minsan, nandyan din lang nagkakaroon ng problema yung leak. So papapalitan na natin ng charging valve yan. Ayun lang mga bossing, at syempre shoutout sa may-ari, oh. Boss, ano pangalan mo? Joel. Ayun, shoutout kay Boss Joel, oh. Ayan, mga boss, no, mamaya tingnan natin kung ano makukuha naming reading o lamig dito sa ating Nissan Almera na to, no. So 2018 pa naman to, pero yun nga ang problema, nagpalit lang ng cabin filter si boss, no. Ayun, nagkabit ng cabin filter. Wala naman problema mga bossing, no. Nagpalit siya ng cabin filter, pero sabi niya after 2 weeks doon nag-umpisa yung pagkawala ng lamig or paghina ng lamig. Pero walang connection yun mga bossing, no. May maling position lang naman yung pagkakabit ni bossing doon sa cabin filter, pero wala siyang connection para mawala yung refrigerant. Yun talaga ay nagkaroon ng leak yung ating system. At yun yung dapat masolusyonan namin dito ngayon. Kasi kung hindi, mawawala ulit yung refrigerant natin mga bossing. Pero ang nakakapagtaka nga, wala kaming matrace na leak
sa ngayon mga bossing, itong last na lang tong condenser kasi hindi pa napaliligtas to dahil inintay natin yung ating receiver dryer. Papalitan din kasi natin ng dryer mga bossing. Ito pa lang yung leak test nating evaporator pero wala namang makita or wala nagpapakitang leak sa kanya, no? Pero lahat yan, isa-isahin pa natin pati yung mga dugtungan. Pero syempre, konti lang naman yung system nitong ating Nissan Almera kumpara sa mga dual unit mga bossing, kaya medyo madali siyang hanapin, no? At sana magpakita kung meron pa talaga kasi mas maganda kung actual nating makikita yung leak para at least yun talaga yung problemang nangyari sa kanya na solusyonan natin, no? Pero pag walang nagpapakita, isa sa mga pwede nating gamitin yung hula-hula pamamagitan ng ating pyesa mga bossing, no? So gagamitin natin si Madam Auring ngayon, manghuhula tayo pero sapat na mga bossing na palitan tong ating evaporator dahil sa dumi niya. Pero kagaya ng sinasabi ko syempre may-ari pa rin na magdesisyon, pero kung sakaling hindi niya papapalitan nasa kanya na yun mga bossing, no? Pero syempre goods na daw, palitan na ng panibago. Okay, ayun lang. So trace natin mamaya mga bossing kung ano makikita nating reading, lamig at kung may leak pa kami makikita pag naligtas na namin lahat mga boss. Mga bossing, condenser natin, niligtas na natin ng nitrogen natin, no? Pero kagaya ng sinasabi ko, mukhang wala rin namang leak dito. Wala rin naman nagpapakita. May mga maliliit na lumalabas pero yun yung naiwan na hangin sa mga pagitan niya. Meron akong 200 PSI nitrogen. Tingnan natin. Natin mga bossing, no, may mga lumalabas dito. Pagka hindi nawala, isa yan, no? Pero pagka nawala, naiwan lang na hangin yan. Okay, obserbahan ko muna mga boss. Mga bossing, ito na, nagload na kami ng nitrogen natin, no? Tapos habang kumakain yung ating mga kasama, mag-oobserba tayo ng ating pressure kung bababa o hindi mga boss. Kasi isa ito sa mga primary check-up para ma-leak test natin yung system at malaman natin kung may leak o wala, no? Pagka hindi gumalaw yung ating pressure na yan mga bossing, so ibig sabihin walang leak yung ating system, no? Pero yun ngayon nakakapagtaka dahil nga nawala yung refrigerant niya. So wala rin naman na tayo na trace dun sa ating evaporator, kaya yun yung medyo mahirap talagang hanapin pag hindi nagpapakita yung isang leak, no? Para masabi agad natin na nandun, sana lumabas at magpakita. Pero naisa-isa na natin mga bossing. Ang dami na nating na-encounter ngayong pagpasok ng taon na to na wala tayong na-trace na leak, pero hanggang ngayon naman hindi pa bumabalik yung ating mga kliyente based dun sa mga inuna nating mga o naunahan nating mga pwedeng ang panggalingan ng singaw, no? Kagaya nga ng mga charging valve, maduming evaporator, yung iba yung oil seal, pinapalitan na natin yung oil seal agad. Pero depende kasi yan dun sa gustong mangyari ng may-ari mga bossing, no? Okay, ayun lang. So mag-obserba tayo, tapos pagka wala, maglo-load kami ng refrigerant mga bossing. Ay mga bossing, vacuum tayo ng ating system mga bossing, low side, high side, vacuum. Syempre, medyo tagal-tagalan natin mga bossing. Plus, pag nag-load na tayo ng refrigerant, magbe-base pa rin tayo sa ating grams dahil nakalagay naman doon sa ating hood kung ilang grams yung ilo-load nating refrigerant mga bossing, no? Para eksakto yung ating karga ng freon kasi wala tong glass para makita nyo kung yung galaw ng refrigerant natin, no? Mga bossing, eto na, load na kami ng refrigerant at meron na tayong reading na maganda naman mga bossing, 32. Wala pang 125 mga bossing yung ating high side, pero dahil medyo basa pa yung condenser, isa yun sa mga nababasa ng ating gauge na syempre malamig pa yung ating condenser mga bossing. Pero ang maganda ngayon, medyo mainit ang panahon sa labas, ilalabas natin tong ating Almera para doon natin siya maobserbahan mga bossing, no? Meron naman siyang thermometer sa loob at meron naman na siyang lamig na. Mga bossing, wala pang mga 5 minuto siguro naka-start.
Yeah. Okay, meron na siyang lamig na nasa gis na mga bossing, no. So, kay start lang, kalulod na natin ng refrigerant, no. Tapos siguro punuin muna natin, kulang pa tayo ng refrigerant. Tapos ilabas natin mga bossing, no. Pinapasiglaban tayo ng ating araw eh. Sasamantalahin natin mga bossing, mainit sa labas. Ayun mga bossing, nilabas na natin itong ating Nissan. Ang problema, hindi tayo binigyan ng magandang sikat ng araw. So nagtago yung araw sa atin, pero okay naman yung reading mga bossing, no? Yung reading naman niya, pasok naman para sa atin. Bakit? 150 lang yung ating high side, tapos yung low side natin 35. So very good naman yan para sa atin, no? Yun nga lang, syempre magkaiba yung mainit ang panahon kumpara sa malamig-lamig na panahon mga bossing, no? Tapos lamig sa loob, hindi naman nagbago. Bumababa naman ng 10 degrees Celsius mga bossing. Ayan, no? Kita ba? Sumikat na kanina mga bossing eh. Uminit na kanina, kaso ang problema biglang tumakip yung ulap natin dun, no? So gusto sana natin makitaan ng mainit na temperatura yung ating sasakyan, no? Para makuha natin yung reading na maganda. Eh syempre, yung araw ang kalaban ng ating aircon eh, no? Pero dahil hindi siya nagpapakita, eh wala tayong magagawa mga bossing, no? Dahil yun lang naman din naman ginawa natin dito. Ang maganda lang kasi mga bossing na ginawa natin ay yung pag-flashing ng buong system. Napalitan natin yung receiver dryer, expansion valve, tas na-flashing natin yung condenser, no? Na-change oil natin yung compressor. So yun naman ang magandang ginawa natin dito sa ating Almera. O yun lang mga bossing pa-obserbahan na lang natin kay bossing eh. Si bossing oh, kahit siya hindi nagpakita, inaabangan namin eh, hindi nagpakita yung ating araw mga bossing, no? Pero siya na lang daw mag-o-obserba, no? Tapos babalitaan tayo. Sige, magpapaalam lang tayo kay bossing. Ay mga bossing, at magpapasalamat ulit tayo kay Boss Joel. Ayun boss, salamat na marami at ikaw na mag-obserba dahil ayaw magpakita ng araw sa atin. So balitaan mo kami Boss Joel ha. So kung ano yung resulta, update mo kami ha. Okay. Ayun, maraming salamat Boss Joel. At syempre maraming salamat sa inyo mga bossing. Ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you. Thank you boss.